Sa cast muna, and to Direk Joel, pwede niyo po bang i-share sa amin yung story po nung si Sig Marino? Babukan na tayo matatapos. Istorya ko. I need a story about si Sig Marino. Sorry, nabigla kasi. Bigla na lang ako tinawag. Aba, hindi ko sasabihin sa Synopsis yung lang. yan. Kaloka. Mahaba-haba. Tungkol sa isang seaman na umuwi na. Malakas ng bunganga. Tungkol sa isang seaman na bumalik upang magpakasal sa kanyang nobya. Okay? Itong seaman nito at sa kanyang nobya, mahilig sila magjugjugan. Okay? Pinautang ng nanay niya ang pera niya sa kooperatiba, okay? Para kumita, bili sila ng bangkang malaki para kumita. Lahat na kamalasan dinalas nila. Namatay ang unang anak nila, naloko sila sa kooperatiba, nailit ang bangka nila, hanggang nag-concentrate na lang sila sa kanilang sariling dalawa. Okay, para nagpo-protesta sila, na-depress sila, wala silang ginawa kundi mag-K na mag-K, hanggang sa namatay sila. So ito po bang story direct is a drama, sexy drama or a suspense something? Drama. Drama. Literal na drama direct. Parang ngayon mo parang nakaasar kayo sumagot. Drama. Sexy drama. Kasi si Marco magtanong. And then, para naman kay Jen Marcia, since matagal-tagal ka na rin naman na nag-artista, no? May tuturing mo ba na ito na yung pinaka-big break mo sa Sig Marino? Siyempre po. Direk Joel lamang na po yun. Kaya parang ito na yung pinaka-mahirap, pinaka-the best na ginawa ko sa buong buhay ko. And then may mga upcoming films ka ba after na nito si Sig Marino? Yung manager ko na po yung makakasagot siya. Okay, thank you and congrats. Thank you. Ayan, salamat po, Sir Mar. Tingininig pa? Ayan, ang next na magtatanong po is from anong ganap, Sir Erwin Ogawa. So, kindly, congrats po sa new movie. So, kindly, ikwento niyo po yung character ng bawat role niyo. John, Atasca, and Caris. Magkwento lang kayo. Caris. Magkwento na naman. Character. Hello, ako si Abby dito, nursing student and kapatid ni Susan. And malapit siya kay Elmer. So, yeah, malandi siya, obviously. Parang ako lang in real life, charot. Yun lang, ayoko na po mag-spoil ng sobra. Manood na lang po kayo. I play the role of... Sa dami na. Wait, I like blanked out. Oh my God. Floor! Yeah, Floor. There we go. Nakahagon. Alam nyo, ha? I play the role of Floor. Parang childhood best friend siya ni Elmer. And I'm very close din sa kanyang mother. So parang ninang ko yung nanay niya. And parang, yun, I'm very close to his family. So parang, alam mo yung parang, yun nga, childhood friend ko siya. So, pero, later on in the story, we find out na parang may pagnanasa din si Elmer sa akin. And also, I also have a bit of feelings like hidden behind everything. And also, yung role ko din dito, ano ako eh, I'm a widow. So yun nga, I'm like very heartbroken. Yeah. And John? Ako po si Elmer dito. Dati pong seaman and then nagpakasal kami nung asawa ko. And then si Elmer po dito is mahilig magkipag, ganon. Na-stress kasi siya kaya parang binawi na lang niya sa ganon. Ganon. Oo. Tapos yun na lang po. Panoorin na lang po. And second question po kay Direk Joel. Ay, wala po akong karakter. Di ba? As a director po. Yeah. So, ano po yung difference ng paggawa ng movies ng mga 80s, 90s, then nowadays po? Ano Parang po gusto mo gumawa ako ng libro. Napakaki ng diferensya. Iba ang pelikula ng mga unang panahon. Noong unang panahon, gumagawa ka ng pelikula na nagre-reflect ng isang particular na katotohanan
Ngayon, gumagawa ka ng pelikula na nagre-reflect ng kaelan ng mga tao. Yes. El, no? Mga kaelan, mga El. Kasi Viva Max. Wala namang ganoon ng araw. Kaya ang mga pelikula na nagawa ko ng araw, ay sinasabi ng socially oriented because it depicted the truth of that particular time. Well, dito na ang Viva Max, it also reflected the truth of particular characters of our society. Kaya lang, mayroong tendency to show intimate scenes na kailangan sa isang konsepto na Viva Max. Thank you po. Good luck po sa movie. Thank you. Alright, maraming salamat Sir Erwin. Now we move on to from Maganda Ba movie, Sir Mark Magadia. Hi guys, so sa cast muna yung question ko. Ano yung parang ano doon sa characters niyo yung nag-inspire sa inyo to play the character? Ano yung characteristic na parang na-inspire kayo? Nabigyang buhay yung character niyo. I think yung character ko in particular, I remember Derek saying na parang siyang, alam mo yung inosente, tapos parang, ano yung, di ba we were talking during like the story con, na parang siya yung, I guess yung crush nung buong bayan or something, parang pantasya ng buong like, barrio. Ng barrio. So I wanted to embody that in a way, pero like still be innocent. Ayun. Ako naman as Abby, since nursing student siya, minahal ko yung character because in real life, gusto ko talagang nursing. So parang sabi ko, oh exciting to ganun. And then also, si Abby is like concerned sa atin niya, mapagmahal na kapatid and anak. But at the same time, may pagka, ano nga siya, yung maharot. So, sabi ko, okay, parang nakaka-inspire to gawin kasi parang sobrang lapit niya sa personality ko in real life and kung ano yung mga gusto kong gawin. So, ayun. Thank you. Ako po kasi parang sobrang lapit sa akin ng kwentong to kasi taga-Sambales talaga ako. And then, nangingisdari po talaga ako dati kasi probinsyano po ako. And then, love na love ko tong character ko sa Elmer kasi parang totoong buhay na ginampanan ko to. Mangingisda siya, which is nangingisda rin ako dati. And then, malibog si Elmer dito, which is medyo gano'n din ako. Tapos, ayun, sobrang love na love ko yung character ko as a Elmer. Okay, sige, salamat. Yung second question ko kay Direk na lang. Yung question ko Direk, ano yung parang sikreto bakit mayroon pa rin isang direct na Joel Lamangan sa industriya na nananatiling relevance sa kabila ng napakahaba na ng itinakbo ng iyong karera bilang isang direktor? Para sinasabi mo ang tanda-tanda ko. Pinaganda lang. Ano ba ang sikreto? Wala namang sikreto. Ang sikreto kumapit ka lang ng kumapit. Kumapit ka, lasapin mo ang lahat ng karanasan at matuto ka sa lahat ng karanasan na nasapit mo at huwag mo nang gagawin uli ang karumaldumal na ginawa mo. Ayusin mo ang profesyon mo. Tingnan mo ang pelikula bilang isang kultura, bilang isang sining, bilang isang refleksyon ng ating society, hindi lamang upang kumita ng pera. Pero ito, kinuha ko dahil sa pera. Kailangan ng datong. Kailangan talaga. Pero yun, kasi ang pamantayan ng panahon. Mahirap kasi ang pera ngayon. Wala nagpo-produce talaga, wala nang nanonood ng sine, di ba? So ang Viva Max ang nandyan, di kakapitan mo rin yun. Pero dapat pag-aaralan mo kung ano ang mga binibigay sa iyo ng Viva Max na leksyon para magamit mo sa buhay mo. Bakit ako nagtatagal? Dahil kailangan pa ako. Siguro pag hindi na ako kailangan, mawawala na ako, di ba? May kumukuha pa rin sa akin, kahit saan ako pumunta, may kumukuha pa rin sa akin. So, naman tanggihan ko ng tanggihan. Hindi ako kumawala. Kumapit ako ng mahigpit.
dito at hanggang ngayon, nandito pa din ako. Karamihan ng mga kasabay ko, ay, huwag na natin Okay na yun. Yung last na question ko na lang kay Direk. Kasi parang yung pag-aartista nyo, actually parang na-enjoy ko yung character ninyo na you're portraying right now. Yung pinaportray ninyo just recently. So ano yung sa nagsimula ito na gusto nyo mag-artista din ba? Or hello? Dati artista ako, hindi man ako direktor. Peta ako. Nag-upisa ako sa PETA, nag-training ako Lino Broca. Hanggang sa naging direktor ako sa PETA, naging direktor ako sa TV, kinuha ako ng Viva. Kasi ako ang unang direktor ng Viva Drama ng araw, tsaka Viva Spotlight. Okay? So, nung nagkaroon ng pagkakataon na gumawa ako ng pelikula, sabi ni Boss Vic, sino makakagawa ng Darna October na yon? Natatapusin mo by first week of December. Taas kamay ako. Yung pala tinanggihan na ng lahat ng direktor kasi baka hindi makuha. Nakas na loob ko, natapos ko naman, doon ako nag-umpisa. Pero artista ako talaga nag-umpisa. Kung dati yung panahon na papipiliin kayo, artista or director, ano si isang Joel Lamangan? Artista at director. Pwede na pagsabayin yung dalawa. O kaya sa Batang Quiapo, artista lang ako, hindi ako nakikialam. Okay, sige. Salamat po, Direk. Alright. Ngayon naman, pumunta tayo from Hataw and Showbiz 24/7, Tita Pilar Mateo. Okay. So, sa mga artista mo na direct, ano yung pinakamatinding challenge na kinaharap nyo sa inyong director na si Direk Joel? Meron naman gano'n. Kailangan direct eh. Charot. Hello. It was my first time working with Direk Joel, and I'm very grateful for the experience kasi he is such an amazing director. And alam naman po nating lahat siya si Direk Joel Lamangan. Pero I think the most challenging is we did a scene na nasa beach kami. Tapos naka-plaster lang kami sa ocean. So that was challenging for me kasi we were also at a public beach. Pero don't worry kasi natakpan naman ng prod yun. But still, I think that was the most challenging part for me. Because that's the first time I went skinny dipping. Yeah, yun lang po. Thank you. Yeah, same with Atasca. First time ko pong makatrabaho sa Direk Joel. And nung narinig ko po na siya yung magde-direct sa Sisig Marino, at first talaga na-pressure ako, and at the same time grateful, thankful, kasi sabi ko magiging magandang experience to for me as a beginner, as a newbie dito sa industry na to. And the most challenging part is kaya nung kay Atasca nasa beach kami. And, ayun, naka-plaster lang kami doon. Pero, na-cover naman kami doon. And, isa pa, yung yung pag-take mismo ng mga eksena. Like, gusto kasi talaga ni Direk Polito, as much as possible, one take lang, huwag susobra ng takes, gano'n. So, for me, challenging siya kasi hindi pa naman po ako veteranong actress eh. So, ayun po. But, overall, sobrang gandang experience po ng makatrabaho sa Direk Joel sa Sisig Marino. Ako po, sa ko ba sisimulan? Noong una talaga, noong unang araw, sumusuko na po ako kasi kay Direk Joel. And then, sumuko na po ako kasi hindi ko po makuha yung mga eksena. Tapos, sobrang galing po kasi ni Direk Joel, parang kailangan niya po ibigay yung gusto niya talaga. Tapos, hindi po siya bara-bara. So, yung parang gusto niya po talaga quality, maganda, lahat, makuha mo, ganito, ganyan, ganyan. Kaya yung challenge po sa akin, yung sobrang heavy drama. Kasi sa tagal ko na pong nag-artista, parang sobrang Direk Joel Lamangan, kailangan ibuhos mo lahat, bigay mo lahat, kasi Direk Joel yan eh. Dati po kasi pinapangarap ko lang maging director sa Direk Joel Lamangan. So, Sobrang experience, sobrang gandang experience po. So for Direk,
ano yung take mo? Ano yung mga binigay sa'yo ng mga artista mo dito? Hanggang saang level ka umabot ng pag-control? Wala silang binigay. Dapat mong harapin sa kanila. Yun ang mga naging challenge mo sa kanila. Akala ko binigay, walang binigay. Wala pa sila ibibigay. Sabi mo binigay, walang binigay. Well, binigay nila ang kanilang panahon, binigay nila ang kanilang talento, kung ano mang meron sila. At yun, hinaw naman hanggang makabuo ng pelikula. Ito nagwa-back out na ang una. Diyos ko, muntik na ma-back up. Diyos ko, dahil Kailan ba yun, Direk? Ha? Kailan ba yun, napakahirap na yun? Breakdown scene. It's a breakdown scene. At hindi madaling gawin ang breakdown scene. Nawala. At iba-ibang klaseng breakdown scene. Iba yun sa kanya. Okay? Iba ang pinagagawa ko, kaya medyo nahirapan siya. Sinausap ko si Lito, sabi ko, Lito, ayaw na raw. Papabayaran ko sa kanya ito. Hanggang kinausap ko siya, inaayos naman. Nagawa naman niya ng mahusay. Okay? Itong dalawang babae ito, mahusay na babae ito, mahusay na artista. Sila ang magandang kinabukasan ng ating pelikula. Si Tasca, at saka si Roxano, at saka yung si Julia Victoria, mahusay din yun. Magandang attitude, mahusay. Gusto nilang matuto, mahusay sila. Walang binigay. Ay, ayan na. Nagbigay si Direk. Dito na kayo lahat. Direk, ano naman yung pagdating sa social relevance na usually pinapakita mo sa mga movies mo? Dito, ano yung take, ano yung binigay? Ikaw, ano ang binigay mo naman for the social relevance aspect ng pelikula? Kung meron. Merong. Kasi may mga kababayan tayo na nagsisiman, nagpupunta sa abroad para kumita, nag-i-invest, tapos niloloko lang. Siya yun. Niloko ng kapwa niya. Inutangan ng inutangan dahil may pera siya. Hindi naman sila binayaran hanggang sa na-depress. O yun yung katotohanan ng ipinakita ko dito sa pelikulang ito. Ayan ang matututunan natin sa pangungutang. Okay. Thank you, Direk, and good luck. Alright, maraming salamat po, Tita Pilar. And I'm sure the cast will agree, career highlight talaga ang may direct ng isa. Yes naman. Direk Joel Amagan. Now we move on from Pep Romel Gonzalez. Ayun, my first question is for Direk Joel. Nabanggit nyo nga po na halos sa Viva kayo nag-start. Ngayon po, nandito kayo sa opisina, sa building ng Viva. Ano po nararamdaman ninyo? Aba, hindi ganito noon ang press ko. Ang press ko noon sa malalaking restaurant. Hindi sa isang ganito. Ay, sabi ko, tinatanong mo, ano ba? Yung pakiramdam niyo po na nasa Viva kayo ulit ngayon? Nararamdaman ko na nasa Viva na ako dahil nakita ko mga kaibigan ko, si Baby Hill, si Ma'am Ted, nakita ko sa lahat. Siyempre, nag-flashback nung araw. Ang mga pelikulang inumpisan dito, marami akong award-winning films na galing dito. Dito ako natuto, dito ako nagkaroon ng sungay, dito ako lahat, okay? Pero dito rin ako lumayas ako dito, di ba? Para sa iba, nagalit sa akin, di ba? Paano po naaayos yung tampuhan ninyo? Eh di ako, humingi ako ng tawad. Para kuminulit ako. Nung kinunulit ako, malis na naman ako. Nagtampo po ulit? Ngayon, kaya ngayon buhay pa ako. Maraming karanasan sa Viva na hindi ko makakalimutan. Ang mga taong nakatulong sa akin, maraming dito. At dito ako nag-umpisa. Mula sa television, dito ako nag-umpisa. Mula sa TV, Viva Spotlight, Viva Drama, dito ako lahat. Hanggang sa nagdarna na ako. Kaya nag-medped. Blockbuster yun, direct, super. Oo nga. Tinangyan ng lahat, ikaw ang nagpanga. Alin? Eh paano naman, dapat na December 5 pa lang. Magician ka talaga. Film Fest yun, direct. Film Fest, so. Ayun, thank you po, direct, and congratulations. Sa cast, ano yung isang lesson na natutunan niyo mula kay Direk Joel Amagan? Clarice, ikaw mo. Lessons, madami po. First is punctuality. Bawal malate talaga. Totoo yan. Bawal malate kasi pag late ka, paano ka makakahabol sa mga kailangan mong gawin?
Ayun, paano ko makakahabol sa... So, ayun, sa work, pag work, bawal talaga malate. Kahit ano pang reason, you have to be early. And then, second na natutunan ko is, bawal kang sumuko. Kahit gaano kahirap yung eksena, or kahit gaano kahirap yung pinapagawa sa'yo. Kailangan mong i-push yung sarili mo. Kasi, with Direct Joel, parang, ano kanya ipupush ka niya na hindi lang yan yung kaya mo. Hindi ka lang hanggang dyan. May mas ibubuga ka pa. So yun, push yourself kasi there's always a room for improvement. And appreciate your co-actors. Love them. Yun yung natutunan ko with this cast. Kasi kapag komportable ka kasi sa mga katrabaho mo, mas magiging maganda yung flow ng shooting, ng taping. So yun, kailangan maging appreciative ka sa mga katrabaho. And what else? Ang dami, isa-isahin ko ba? Kasi tayo matatapos. Okay na yun. Bigay ko na sa kanila yung iba. Atas ka ba? Tawang-tawa ka sa sinabi ni Diretso. Kasi na-late po talaga. I'm sorry, na-traffic po kasi. Pero yeah, that's true. You shouldn't be late. But other than that, I think, yeah, pinaka-important is you have to focus. Hindi pwede yung kung ano-ano yung iniisip mo habang nag-shoot, especially if it's a dramatic na mga scenes. And also, don't feel discouraged kung napagalitan ka or napagsabihan ka because they just want you to do your best. And yun nga, parang you have to think about how everyone else in the cast feels as well. Kasi dapat hindi kayong maarte or anything, yung mga ganon. Yeah, yun yung mga natutunan ko sa shoot namin. Yeah, focus and napagalitan mo. John, ikaw, anong natutunan mo kay Direk and paano ka finally napapayag dun sa breakdown scene? Ako yung una ko natutunan talaga yun yung hiwag kang sumuko talaga. Kasi yun yung unang mali ko nung unang araw. Tapos kinausap ako ni Direk, kinausap niya ako na kaya mo yan, pinush niya talaga ako. Yun, kinuha. Pinapack up ang eksena. Dahil ayaw niya na. Hindi ko na kaya, sabi sa akin. Nasyak ako. Hindi pwedeng hindi mo na kaya. Ituloy natin ito. The next time na ginawa niya ulit yun, I told him to focus. Nagawa niya ng mahusay, pumalakpak ako. Siya, nagawa niya ng tama. Nasa trailer yata kanina yun yung breakdown. Dalawang breakdown siya. Dalawang major breakdown itong pelikula. Both mahirap. Hindi madaling gawin kahit na isang experienced actor yung ginawa niya. Mahirap yung ginawa niya. Kaya nung nagba-back out na siya, hindi ko mapagalitan naman ako ni Boss. Magsatampo na naman si Boss B. Magba-back out ang aking major star. Kalausap ko si Lito, sabi ko, gusto mo i-postpone muna natin. Next time, we'll do it again. But huwag kang susuko, ayusin mo, gawa naman. And then he learned a lot from there. So paano mo nga nagawa finally? Ano yung pinasok mo sa isip mo sa sinabi ni Direk Joel? Isang buong gabi po ako hindi natulog. Inisip ko po kung ano yung mga maling ginawa ko. Tapos may taping pa rin po kinabukasan. Tapos nag-sink in sa akin lahat ng mga sinasabi ni Direk na kaya mo yan, gawin mo yan. Basta lahat po ng mga magic word na sinabi niya sa akin para magawa ko. Hindi, tinalakan ko na tinalakan na. May urang na magic. Talak-talak. Ayan, nagawa niya. Nakatulong ko. Tapos yung natutunan ko rin po kay Direk, dapat writing, yung binabasa niyo pala yung script, yung isa, kailangan ibigay mo na. Ayaw niya kasi ni Direk na yung rehearsal pa lang kailangan rehearsal pa lang ibigay mo na. Para pag-take, game na game. Kaya mo lamang mauunawa, lalo na kung baguhan. Kaya mo lamang malalaman na naiintindihan nila ang gagawin nila pag nag-reading ka.
Pag sa reading mo, ano ba yun? Bakit ganyan ang reading niya? Hindi yata niya naiintindihan. Kaya hinihingan ko na sila ng semblance na almost yun na. Ang acting na. Tapos saka namin ipapalis later on. Lalo na pag puro bago yan, lahat ng aking artista bago. Ako lang ang luma. So, I have to confront their needs. Okay? I'm so happy, these two are very good. Ito rin mahusay na, maayos. Ayun. Yun ang nangyari. O meron pa ba? Congratulations po sa inyong lahat, especially Direk Joel. Congratulations. Okay, maraming salamat po, Sir Romel. Now we move on from People's Journal, Sir Eugene Assis. Diyos ko, andito pa rin si Eugene. Luma din. Ay, Direk, syempre wala ka ng kailangan patunayan sa industry. Pero yung you were working with the relatively new actors, may natututunan ka ba? Oo. Iba-iba ang pangangailangan ng iba't ibang tao na gustong mag-artista. Iba't iba ang pinanggagalingan, iba't iba ang pangangailangan, iba't iba ang kanilang background, so you have to adjust to that. Kasi nung bata ako, di ba supportaray ako. Hindi na ngayon masyado. Yun ang Anong level na din? Anong level? Aba, 2 na lang. Dati direct ilan? Dati, hindi po pwede sa akin itong mga ito. Bata pa ako dahil. Ngayon, hindi pwede na. Naayos ko na. I have learned how to adapt. I have learned. Kasi natake ako, di ba? Yes. Nabuksan na ako, triple bypass dahil sa aking masyadong seryosong pagtunggali sa profesyon na ito. So, ay sabi sa akin, doktor, oy, huwag kang masyadong ganyan. Ganyan, gusto mo pang mabuhay pa. Ay, hindi na lang. Pero na lang kung talagang kinakailangan talaga. Saka ko tututukan. So, anong ginawa mo sa kanya? Yung magic. Oo, magic. Tinalaka ko na lang tinalaka. Buti na siya sa kanya kung anong kainahan niya, kung anong dapat niyang gawin, kung anong palakasan niya, anong ayusin niya. Natataranta kasi. Pag nataranta ang isang tao, hindi na niya alam gagawin na gawin. So, yun ang... Ito nataranta. Dahil sa akin. Kasi napakataas naman ang personalidad ko eh. Hindi ko na matanggal. Yun na yun talaga. Pahinga muna tayo. Buko sa susunod, ayusin natin yan. Ikaw naman. Thank you, Derek. Para sa para dun sa, lang ito, parang wala naman siyang kaugnayan dun sa Sisid Marino. Curious lang ako dun sa kay Caris. Are you related to Ida or Edu? Or Ida? Ida? Luis? Ida and Edu. Luis. Gusto niyo po bang malaman yan totoo? Of course. Anak ka ba niya? Anak po ako sa labas. Charot! Hindi po. Non-related po. Wala. Yeah. Wala. Or Screen name. po yan? Yeah, screen name po. Screen name. Tapos si Ataska, yung kanina parang pinagtatalunan ng iba. Sabi si Atasha Mulak. Sabi ko, ay, muntik na maging mulak yan. So, anong take mo doon sa muntik ka nang maging mulak? Anong nangyari sa inyong dalawa? Masaya ako na hindi. Joke lang. Ayun. Napanood niyo po ba? Oh my goodness. Yun lang po. Wala. That was when I was young. Super baby pa ako nun. Yun. Puppy love. Puppy love. Pero walang regrets na hindi ka naging mulak talaga? Walang regrets kasi talagang hindi. I feel like I wasn't meant for that person. But that person was a big part of my life. Even if meron akong mga napagdaanan because of him, na hindi ko na pag-usapan doon on the show kasi I wasn't able to really talk about it. Okay lang kasi it's a part of my past. Pero parang naiiyak ka. Well, kasi I was young back then, and when I broke up with him, he talked badly about me to a lot of people. And it took me years to recover from that.
And I wasn't able to talk about it on the show. And even after the show, I would see comments na, arte naman yan, ganyan-ganyan. Siya yung nakipag-break, bakit siya yung nagsasabi ng I forgive you. Nobody really knows what happened like behind the scenes because I wasn't really able to tell people what was actually happening. But yeah, yun lang. That was the first time I saw him after ilang years. You saw each other again? No, not after the show, pero nung on the show, that was the first time I saw him after ilang years. Kasi siya talaga yung parang, yun nga, parang first love ko. Pero it was we were kids, so, yeah. Puppy love. Yes pa. Artista Thank you very much. Tapos, last na to, wala rin kaugnayan sa, sorry Direk Okay lang. Yung parents mo ba, fan ng John and Marcia? John. Ang last name ko po talaga kasi is Marcia. So parang nasanay yung mga tao sa akin. Nung college po kasi ako, tinatawag nila akong Marcia. Hanggang tinatawag ko nila akong Marcia. Okay. Kasi yung John and Marcia, hit na hit nung araw. Okay. Thank you very much. Thank you po. Alright, maraming salamat. Moving on to Sir Jojo Panaligan from Rider PH. Yung mga ating next question. Kay Direk po. Direk, ano pong excuse ng artista ang binigay sa inyo na talagang hindi nyo natanggap? Like halimbawa, sinasabi lang, sorry na late ako kasi traffic. Ano po yung... Hindi ko tinatanggap ang anumang excuse. Namumura agad. Kasi andun ako 1 hour before call time. I always do that. Ever since, kahit nung bata pa ako. 1 hour before call time, if the call is 8, I'm there at 7. Kasi inaayos-ayos ko pa, sinusupervise ko pa yung mga bagay-bagay. Kaya, walang excuse sa akin. Mabuti pa yung tinanggap mo, direct sorry po, talaga po akong late. Oo nga, late ka. Nang walang dahilan, wag nang magdahilan. Ay, yung sasabihin mo kasi ganito, kasi traffic, poke mo. Ginanyan nyo, Direk. Ginanyan nyo. Bakit yung iba hindi naman nata-traffic, bakit ito nata-traffic? Alam mo, ang call mo ganito, 2 hours before o 1 hour before, umalis ka na sa bahay ninyo para you'll be kasi namumura kayo ng ibang mga tao. Kasi ang pelikula, hindi naman artista lang. Bagay. 150 people ang naandyan, mga crew and all. So 150 na mura din. Minumura kayo sa likod nyo, hindi nyo alam. Nagagalit sila kasi pinag-aantay nyo sila. Wala namang karapatan pag-antayan kahit na sino, kahit si Queen Elizabeth hindi ko naman hihintayin. Thank you. Question ko sa cast, parang hindi ba kayo nahirapan sa location ng movie na to, mag-shoot sa location na yan? Okay naman. Hindi po si Direk po yung namili ng sabi ni Direk po. Kasi mababait yung mga... Saan ba kayo nag-shoot? Saan ba yun? Hindi nila sa pwede sabing ayaw nila ako namili. Hindi, sa Cavite, sa Rosario. Oo, parang... Sa Rosario, Cavite. Doon kami nag-shooting. Sa isang fishing village sa Rosario. Nakilala ko ang mayor. So John, di ba kayo nahirapan? Or especially sa ladies, kasi mainit and yung mga ganung bagay tungkol sa location. I mean, when it comes naman sa trabaho namin, dapat di na kami maging maarte. Kasi pinili naman namin to. So, basta kung saan man yun, kahit sa putikan man or kung saan mang place yun, I don't care kasi I'm doing whatever. I'm doing what I love. And I chose to do that. And it's acting. Caris? Sa akin naman po, siguro yung sobrang layo lang niya from my place. Na-late ka? Hindi po siya lock-in. Ay, hindi po ako na-late. Kasi takot po ako mapagalitan. Bawal man. Sumabay po ako sa service, so hindi po ako na-late. So sobrang layo. Pakituloy please. Sorry. Yeah, sobrang layo po. From Bulacan po kasi ako and then Cavite. So south to north. Tapos uwian talaga siya. So pagod sa taping, tapos pagod din sa biyahe. Nagdadrive po kasi ako. Ako lang po yung nagdadrive. Opo. But yung sa place mismo, wala po akong reklamo. Like, lahat ng tao doon mababait, mainit. So what? Sanay naman ako sa init, nasulog na ako eh. So, yun lang. Yun lang po, wala nang iba.
Direct last ko na po. Paano po nagbago yung talak ni Joel Lamangan noon sa ngayon? Sabi niyo nag-mellow na kayo eh. Mas refined na ang talak. Wow, ganyan. Ganyan yung... Paano niya find? May pagka-English na. Nax? English only? Tapos, ako dati direct, paano kung... Roda. Si Roda tumatalak. Ay, may asukal ba to? Anong asukal? Diabetic ako? Pinapabayaan niyo na lang yung ibang tumalak for you direct, kumbaga. Hindi ako pa rin tumatalak. Hindi pa din. Hindi yung mga crew ako tumatalak. Kaya natatapos kami on time. Everybody on toes. Tama. Walang chikahan sa akin. You can chika on break. Lunch, breakfast, dinner, chika-chika kayo. Work. Okay. Walang po yan sa'yo, direct. Wala, bawal ako. Talaga may Anong cut-off mo, direct? Cut-off. Eddie Garcia kahit Gil. hindi ako mag-cut off, natatapos kami maaga. Maaga po, yeah. Super aga. Kasi everybody works hard. Kaya maaga natatapos. Kaya naman hindi maaga natatapos, chikanan, pati direktor, chikanan. Walang mangyayari. Direct, may nangahas na po bang sumagot sa inyo? Meron. Ay, sino? Malaking Ay, paano? Naging kumpare ko. Oh. Sino po? Lalaki. Minahalak ko. Oh, ayan. Ay, ayan. Sino yan? Pwede mo pong Wag na pangalan. lang. Dahil may revelation ngayon, kanina ang daming revelation. Wag na. Si JP ba yan? Ay, Hindi. Wala na siya dito, hindi na siya dito nag-artista. International. kilala mo. Salamat. May pagka. Ay, oh. Blind item. Ay, direct, sorry, batting lang. Ikaw ba personally ang gumagawa ng mga sex scenes? Ako. I don't want anybody to do that but me. Kasi, it's my film. Why would I let somebody else do the sex scene for me? Kasi may mga ibang director. Maraming director na hindi sila ang gumagawa ng sex scene. Kasi hindi nila alam gawin. Siguro. Napakahirap ng sex scene. The hardest thing for me to do is a sex scene. Especially if you have 7 sex scenes in the film. How will you make the other one different from the other one? Isa lang na ganyan naman na ganyan. Paano gagawin sa iba-iba yan? Kaya yung creativity mo papasok dyan. Mahirap. At saka mahirap sabihin sa babae, oy, ganyan ka na siya. Mahirap, makakahiya. Ang lalaki, ang pinakamahirap is direct sa sex scene. Napakapangit ng kanila pag hindi kailangan ng anuhin. Sila pinakamahirap magubad lalaki. Kaysa babae? Oo. May linya po dun sa movie kanina na nakipag-ano ka na ba sa may naamoy ano? Yung mga ganun po sa inyo pong idea yon. Script yun. No, I mean ibig kong sabihin na dapat may mga ganung kadiretsong linya, hindi nyo nire-require. Ako taga-dagat sila. Taga-taping dagat sila. Alam nga naman refined pa ang kanilang dialogue. Silang dalawa lang. Makanabang pekpek. Di ba yun? Yun. Naamoy to yun. Ayun naman sinasabi. Yun naman talaga ang dialogue doon. Iba-ibahin mo pa. Yun na yun talaga. Thank you. Thank you so much. And for our last... Ay, mabuti naman. Last question from Stars Photo, Sir Alan Santo. Ay, direct. Direct, curious lang kasi napakalaki ng production niya sa may dagat, di ba? And then you're doing yung mga sexy scenes. How do you make sure na naprotektahan niyo po yung mga artista niyo po sa dami ng tao? Sabi nga nila, naka-placer lang sila dun sa dagat. How you make sure na parang wala nag-cellphone? How strict you are? Kinausap ko yung barangay captain. Yung barangay captain kasi putol ang paa, naka-wheelchair. Okay. Hindi nila alam, gives ako ng tatong dun sa barangay captain. My own money. O, dito! Para bantayan yung dapat malayo yung mga tao. Kasi di ba yung cellphone, hindi natin alam, baka may nagsa-cellphone. Ay, malayo. Ay, bawal pala. Malayo. Walang nanonood. May nanonood ba? Di ba wala naman? Okay pa. Oo nga. May malaki akong cover na ganyan. Blackbacking doon sa buong para oo. Di ba? Thank you, Direk. Dun sa dalawang cast kay Carissa kay Atasca,
alam namin, nasubaybay namin yung career niyo, you're a TikToker, di ba? You're a social media influencer, and then si Atasca as singer. Kumbaga, how hard it is to kumbaga, crossover dun sa pagiging sexy actress dun sa ginagawa niyo before? Sa akin po, walang masyadong changes kasi kahit sa TikTok naman po, lagi talaga akong nakahubad, charot. I mean, sexy, laging walang bra. Doon po ako nakilala as a TikToker na hindi nagbabra. So, nung nag-transition to sexy actress, sexy actress, sorry? Siya din walang bra. Tinignan nga niya. So, ayun, transition from TikToker to sexy actress. Of course, sobrang sarap sa feeling kasi bata pa lang ako, I've been wanting to be an actress talaga. Gusto ko talagang maging artista. And sexy pa. Siyempre, yun yung nagbo-boost ng confidence ko eh. Feeling ko yun yung meron ako, sexy talaga. Ayun, ano pa ba? Ako naman, I think it's quite the opposite because everybody knew me ever since I was a child. And yung opinions of people, sabihin nila, hala, ba't siya nag-Viva Max? Sayang naman, ganyan. I don't see it that way because it's all acting and I made this decision for my career as an adult. Ako yung nag-decide dun sa pag-Viva Max ko. And for me, I'm just doing what I love. I can do, I can still be a singer. I can still be a host. I can still be into fashion, into arts. I can still, I could dance. I can do all of those things that I love doing at the same time be an actress. Kasi lahat yun, I think women are multifaceted. So we shouldn't like be put in a box na kung sexy actress ka lang. I think we can all do a lot of things. Yun po. So yeah, I'm happy that I'm able to do all of those things because those are all things that I love to do. Thank you, Atasca. Last na lang kay Jan. After all the revelation you've done doing film with Direk, gagawa ka ba ng film kay Direk? Siyempre po. Oo po yun, siyempre. Yeah, ano yung reason behind that you really wanted to work with Direk, Joel Lamangan? Sobrang dami ko po natutunan. Tapos lalong lalo ko po naging mahal yung pag-aarte. Dahil kay Direk Joel, tinuro niya sa akin yung sekreto kung paano umarte ng mahusay, paano maibigay yung emotion ng malalim. Lahat po yun tinuro ni Direk sa akin. Thank you, everyone. Thank you.